Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Capricorn, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha, and leave the rest. Kunin nyo lang po yung intuition nyo. Gamitin nyo po yan para makuha nyo po yung akmang messages para sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Capricorn yan, okay? So, Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip na ads. Sa totoo lang po, yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So, from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong Oktubre for October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Six of Cups. In the area of your near future, you have the Ace of Wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Five of Pentacles. In the area of your fortune, wow, Knight of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong Queen of Pentacles. At ang outcome nyo for the week, eto yan, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano po muna ang lingering energy in your background? Meron po kayong the Moon card. Okay, nakita ko rito, Capricorn, that secrets will come out. May mga bagay kang iniisip before nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon na parang nalilito ka, hindi mo alam gagawin, confused or unclear. May mga ganyang aspeto sa buhay mo. And this week, pagpasok po ng full moon natin in Aries on October 6 sa start ng ating reading, meron po kayong bagong perspektibo. Malilinawan ka na kumbaga sa mga totoo, sa mga peke, sa mga mali. Whether good or bad, for better or for worse, napaka-importanteng malaman mo ang katotohanan this time para makabuo ka ng bagong perspektibo kung paano mo haharapin ang isang bagay. At yun ang magdudulot sa iyo ng kapanatagan with the Four of Swords here. Because knowing the truth, having the truth, getting the true information will give you talagang relief. Nakita ko rito na gagaan ang pakiramdam mo, mawawala na yung takot, kaba, alinlangan, anxiety, stress, kasi gets na gets mo na yung mangyayari. Kumbaga, karapatan mo this time to know the truth and to get the complete information para yung bawat hakbang mo moving forward, alam mo yung gagawin. Okay? Kitang-kita ko rito, sabi ng spirit guides mo, follow your intuition. Okay? Your intuition will guide you to make the right decision. Kaya ngayon, pakiramdaman, narinig ko rito, meditate, concentrate. Kung balak mong pumunta sa park para maglakad-lakad o to go to nature, mahilig ka ba sa mga puno-puno, sa mga ilog, sa mga halahalaman, gawin mo yan para mapayapa ang isip mo. At kapag dumating na yung katotohanan about something, halimbawa sa isang trabaho, naghihintay ka ng tawag, text, call, or chat, tapos malaman mo na yung totoong impormasyon, mapapanatag ka na. O kaya sa love life din, sa relasyon, sa career path, sa mga goals mo, kapag talagang nakahantad na sa harapan mo yung truth, magiging payapa ka na. At alam mo na talaga yung hakbang moving forward. Okay? At the center, meron po kayong Four of Swords. Four of Swords, parang sabi rito, release the control. Some of you, pinapayuhan po kayo ng Saturn because Saturn will come across on your sign. It wants you to resist the urge. Pakawalan mo yung pagnanais mo na kontrolin o ayusin yung isang bagay, especially sa relasyon, sa kausap, sa kaibigan, pag medyo may friction, no? Because you need to give space. Let it unfold. Let it happen naturally para mag-build ng stability. Kapag kasi malayo kayo sa isa't isa at nagbigay ka ng space, hindi mo niratrat na ayusin agad-agad, magkakaroon kayo ng espasyo para mag-isip. Espasyo para malinawan. Espasyo para i-build yung pundasyon sa kung anong gagawin nyo next with what happened. Kitang-kita ko rito na huwag pilitin pag hindi talaga kaya. Okay? Nakita ko rin dito, sabi ng spirit guides mo, let it cool off. Hayaan mo na lumamig ang mga ulo, lumamig ang mga isip-isip, ang emosyon, para makapag-isip ng tama. For others dyan, kayo po'y pinapayuhan ng spirit guides mo to really have some self-care. Unahin mo daw muna ang sarili mo this time.
Magpahinga, go out, take care of your own well-being, physically, mentally. Kapag drained ka na sa isang bagay at parang sabi mo, kaya ko pa ba? Walang mali sa pagpapahinga. Walang mali sa pagbitaw at bigyan ng espasyo at mag-try mo na ng ibang bagay na gagaan sa isip at puso mo. Panahon na para ikaw naman ang isipin. Nakita ko rin dito na may panahon ka pa para mag-isip tungkol sa maraming bagay. So don't make decisions this time. Kitang-kita ko yan. Sabi ng spirit guides mo, let it be stable muna, hayaan mo munang lumatag, mawala yung mga fog, mawala yung mga usok, let it settled. Kapag settled na, wala ng usok, wala ng alikabok, wala ng ulap, wala ng fog, doon mo makikita kung ano yung next big step. Kaya ngayon, take a rest. Be patient, especially, okay? So, yan yung mga bagay na kailangan mong gawin this time. The Four of Swords, nakita ko rin dito, time na for you to take a vacation. Marami po sa inyo nag-iisip magbakasyon, halimbawa, to go on a family reunion, college reunion, or high school reunion, kitang-kita ko yan, birthday celebration. Yan yung mga paraan mo para mag-unwind and detach do sa mga bagay na araw-araw mong ginagawa, okay? The Four of Swords, the Six of Cups. Dalawang beses lumabas ang Six of Cups. Really, it's all about you ipahinga yung mga bagay in the past. Ipahinga yung mga bagay na lumalamon na atensyon at isip mo. Halimbawa, pagbabate, away, gulo, sigalot, or past traumas, past issues na hanggang ngayon ay hindi pa ma-confirmed o hindi pa maayos-ayos. Sabi ng spirit guides mo, pahinga muna tayo. Relax muna tayo. Balikan na lang natin yan kapag medyo okay na ang lahat-lahat, no? Sabi ng spirit guides mo, walang madudulot na maganda ang pagmamadali. Especially here sa taas mo, with the Knight of Swords. Pag angat mo dito, merong rushing of things. Talagang pinapuwersa mo maganap ang dapat maganap eh. Pero sabi rito, let it unfold naturally eh. And with the past, nakita ko rito kung talagang para sa'yo yan, babalik yan eh. Kung talagang seryoso yan, babalik yan sa buhay mo. Kahit nabitawan mo or parandalian mong ihinto or kaya hindi na i-revisit, it will come back if it's yours. Nakita ko rin dito that a childhood dream, for others to ha, bigla ko narinig yung intuitive download, a childhood dream will come true. Meron po kayong pangarap before na medyo nakalimutan mo na o pinabayaan mo na, pero ngayon biglang babalik at garantiya matutupad ito. Kaya magiging payapa ka na. Some of you, para sa ibang tao dyan, ibang Capricorn dyan, past issues will be resolved at ikaw ay magiging kampante na. Parang relax ka na kasi it's gonna be okay. Okay? Napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Knight of Swords. Meron kang minamadali. Okay? Sabi rito, wag madaliin, wag i-rush, take your time, especially po when it comes to your emotion. Patient progress ito ha. Steady action builds strong foundation. Kaya kung mamadaliin mo yan, nako, madaling matapon yan. Madaling mabutas yan. Halimbawa, kung kumuha ka agad ng plastic, sinalaw mo agad yung ulam, tumakbo ka na agad, mabilis mabutas yon. Kaya ngayon, take time to get the best plastic para panghawakan o container panghawakan ng ulam para hindi matapon. Parang ganyan. Ganyan yung analogy at symbolismo. Kapag nagmamadali ka, doon tatapon ang daladala mo. Kaya ngayon, avoid rushing beyond limits just to prove your worth. Kasi pinapakita mo, kailangan matapos na agad to. Kailangan magawa ko na agad para makita nila na magaling ako, maasahan ako, kayang-kaya ko to, professional ako. Kakamadali mo baka dyan pa lumabas yung mga mali. Baka dyan pa nagkaroon ng aberya. Hindi mo kailangan maging mabilis para mapakita na magaling ka o mahusay ka. Sometimes, taking time to make sure everything is okay at lahat ay walang aberya, mas maganda yun. Mas maganda na sigurado ka at gamay na gamay mo yung mga bagay-bagay. Nakita ko rito, tanong ng spirit guides mo, bakit ka ba nagmamadali? Ano bang dapat bilisan? Ano bang dapat ayusin agad-agad? Sabi ko nga po sa inyo, kung ito ay tungkol sa mga relasyon o issue with family, with friends, take it in a sense na let it go naturally. Hayaan mo maganap. Let it unfold naturally. At kapag okay na ang lahat, babalik din yan at papag-uusapan nyo na in a calm way. Kaya ngayon, wag mong i-rush yung pakikipag-usap, wag mong i-rush na pilitin siya na upuan ng sitwasyon at linawin ang lahat-lahat. It will unfold. Okay? It will unfold on its natural time. Okay? Knight of Swords.
The Three of Swords, yes. Nakita ko kasi parang painful na. Sabi mo, gusto ko na mag-move on, gusto ko na maayos to para wala na akong iisipin. Nakita ko talaga gusto mo na kausapin tong taong to para magpaliwanag, para linawin sa kanya, para upuan yung issue. Pero siya parang sarado pa isip niya, ayaw pa niya. So, ano mo yun, i-honor mo yun. I-value mo yun. Nakita ko rito na kung masakit pa, wag mo munang galawin. Wag mo munang iratsyada at wag mo nang hawakan. Let it cool off. Let it unfold. Nakita ko rito na maghihilom din naman yan. Kaya kung minamadali mo, lalong masusugatan, lalong hindi maghihilom, lalong magnanaknak yung sugat. Parang ganyan. So, ngayon, sabi ng spirit guides mo, slow down. Slow down ka lamang. And maayos din yan sa tamang oras. Okay? In the area of what you need, you have the Queen of Swords. You need to have a fresh perspective. Malinaw na malinaw sa mga bagay na gustong gawin. Nakita ko rin dito, re-evaluate. Okay? I-re-evaluate mo yung mga bagay na dapat pahalagahan, yung mga bagay na mali. Nakita ko rin dito, putulin mo na yung ugnayan mo sa mga bagay na hindi maganda, sa mga bagay na hindi na para sa'yo. And maging tactful ka dyan, maging totoo ka dyan, at maging, tawag dito, yung parang maging say it as you mean it. Kung ayaw mo pag gusto mo. Parang ganyan. So, make sure na pinapanghawakan mo yung katotohanan. Doon ka nakabase. Kasi kung halimbawa, meron kang pinapanghawakan pero hindi pala yan yung totoo, bakit yun pang pinapanghawakan mo? Wala palang patutunguhan yan kasi hindi naman pala totoo yan. Parang ganyan. Halimbawa, balak mo mag-apply sa gantong trabaho, bawal naman pala dyan yung gantong nakagraduate ng ganyan. So, bakit mo pa ipipilit kung bawal pala dun? Parang ganun. So, make sure na based in reality, based on truth ang mga gagawin mo this time, especially yung mga paplanuhin mo in the near future. Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, dapat future-oriented ka. Huwag nang lilingon sa past. Okay? Kita ko rito, alam mo na napagnilay-nilayan mo na na-realize mo na yung mga mali, yung mga dapat bitawan, yung mga panggulo, yung mga lumamon lang ng oras mo at dumurog sa puso mo. Time na for you to really open yourself for the possibility. Kung ayaw makipag-usap, edi wag. Kung ayaw makipagkita, edi wag. Buksan mo lang ang numero mo, buksan mo lang ang sarili mo sa posibilidad, pero wag pilitin. Pero dapat bukas ang isip mo sa mga pwedeng mangyari. Doon ka lang. Very, very, kita ko, relax ka sa moment na yun na, okay, kung ayaw mo makipag-usap, di wag. Pero okay ako, bukas ako. Kung gusto mo makipag-usap anytime, I'm here. Parang ganyan. For others, ayaw mo na kasi magpatali Parang ayaw mo na magpatali sa negatibo, sa limitadong iniisip. Kaya ngayon parang ready ka na to explore new things. Parang gusto mo na mag-transform, gusto mo nang magbago para sa long term. Kitang-kita ko yan. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, be assertive, be brave, alamin mo yung truth at alamin mo yung peke, huwag kang kumapit sa peke at putulin yun sa buhay mo. Wala ka lang time for BS, wala ka lang time para sa laro-laro, wala ka lang time para sa pasikot-sikot o pinapaikot-ikot ka o inuuto-uto ka. Panahon na para maging matapang at draw boundaries. Maglagay ka na ng boundaries against other people at talaga namang feeling mo ay not for you anymore at hindi na makakasama pa sa future. Parang ganyan, okay? Queen of Swords, the Ten of Pentacles, yes. It's all about long term. Sabi ng spirit guides mo, end of an era na talaga. Kasi planet Pluto is going out of Capricorn on October 11. Aalis na sa sign mo si Pluto. So ano ibig sabihin yan? Panahon na para magkaroon ka ng final form sa iyong transformation. Siguro nakita mo nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, parang paiba-iba ka ng job, paiba-iba ka ng gusto, paiba-iba ka ng jowa, halimbawa, parang hindi ka makapag-settle kasi nandun ka pa sa transformation Nagka-transition pa yung buhay mo para mag-settle ka sa pinaka-final form ng buhay mo moving forward. So parang ang tagal mo nagsha-shed ng balat, nagatanggal ng, parang ahas nagatanggal ng balat, no? Ang tagal-tagal. Parang hindi mo alam kung anong aalisan, anong bibitawan, palipat-lipat ka, paiba-iba ng isip. Normal lang yun ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon kasi nga nasa side mo si Pluto. Pero dahil aalis na ngayon si Pluto, lahat ng mga bagay na hindi na para sa'yo talagang totally mawawala. And then whatever remains, at kung ano yung mananatili at sisimulan mo moving forward, that is your final form in your transformation. At yan ang magbibigay sa'yo ng long-term changes. At ito na yung bagong susuungin mo. Bigyan ka tayo example ha. Halimbawa, before, palipat-lipat kang trabaho, factory, hospital, mall, palengke, bahay, work from home, ganyan-ganyan, iba-iba. Then after Pluto change or leave your life, bigla-bigla sabi mo, ay,
maganda pala tong work from home, ito na lang gagawin ko. So parang makakapag-settled ka sa isang bagay na buo sa loob mo, malinaw sa isip mo na ito na yung tatagalan ko. Ito na ako mag-stay for a very long time, parang ganyan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups. Six of Cups talaga naman sabi dito, parang you need to really reevaluate things because Mercury is entering Scorpio din on October 6. So ano ibig sabihin po niyan para sa mga Capricorn? Parang ito yung moment for you to really take deep and vulnerable conversation. No, nakita ko yan dito. Alam ko, sabi ko, kailangan mong ipahinga, kailangan mong hayaan mo na yung tao kung ayaw makipag-usap. Pero ito yung moment na parang i-re-evaluate mo sa sarili mo eh. Sa sarili mo to ha, parang ano bang nangyari doon? Ano bang ginawa kong mali? Ano bang nangyari talaga? Bakit nauwi sa ganyan? So, you're gonna get to the bottom of any issues, understanding your relationships, your ugnayan, your trabaho, kung saan nagkamali, saan napurnada, anong naging dahilan. Parang ito yung panahon mo ng reflection, kumbaga. You're looking back sa past para maisip kung ano yung dapat itama, kung ano yung dapat buting-tingin para magbigay sa'yo ng kapanatagan. Halimbawa sa relasyon nga ito, ayaw niya makipag-usap sa'yo. Halimbawa, friend mo yan, a best friend, sabi mo, okay, sige, kung ayaw makipag-usap, bigyan kita ng space. Habang binibigyan mo siya ng space, nag-iisip ka, sabi mo, bakit kaya? Ano bang ginawa ko? Ako ba yung may mali? Ano ba naging issue niya sa akin? And then kakalkalin mo yun. Mag-look back ka, parang throwback Thursday, parang ganyan. So, you're gonna look back, ay, kasi may nasabi pala ako, ay, mali pala yung narinig niyang issue. So, habang binubuo mo yung nangyari, hihintayin mo siyang maging ready. At kapag ready na siya, malalatag mo na sa kanya. Kasi ganito yung nangyari, ganito pala yung nasabi ko, ganito pala yung akala mo. So, malalatag ng maayos. Walang sigawan, walang kalituhan. Everything daw is parang meeting in the middle, parang ganon. So, ngayon, habang binibigyan mo ng space, yung kaibigan mo, pamilya mo, magulang mo, anak mo, kung sino man po yung medyo may gap ka this time at nagdulot ng durog ng puso, panahon na para mag-look back ka at i-evaluate mo. Para mahabol mo yung long term. Kasi kung mahalaga sa'yo yung taong yan, bigyan mo siya ng space. And then, pag okay na ang lahat, i-fix ninyo kasi mahalaga to eh, long term to eh. So ngayon, be open your mind, open your heart for the possibility. Okay? The Six of Cups, six here is all about reflection, okay? Nagre-reflect ka, tumatanaw ka sa nakaraan para malaman kung ano yung naging dahilan ng kinahantungan mo today, parang ganyan, okay? Six of Cups, the Star card, yes. Huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Star card, takpan ko lang si ate girl kasi very, very FHM ang kanyang atake sa image niya. So, the Star card's all about you not losing hope. May pag-asa pa, mabago, maayos, masolusyonan, mag-detour, magkaroon ng plot twist, magkaroon ng magandang resulta. Sa ngayon, kapitan mo daw yung pag-asa na yan and continue reminiscing with the past para mahanap yung talagang tamang timpla, tamang conversation, tamang understanding sa nangyari. And with a renewed hope here, gagaan din to, nakita ko yan. Pag kasi lumabas po si Star Cards, all about healing, paggaling, pag-andar or pag-develop ng mga bagay-bagay. Kaya kung medyo ngayon ay magulo, mahirap, mabigat, huwag kang mag-alala, gagaan din yan. And it will be better sooner than later. Okay? In the area of your near future, meron po kayong Ace of Wands. Si Ace of Wands, sabi dito, there will be something new coming in the near future. Nakita ko, new perspective, new life, new project, a new life, a new beginning. I don't know why. Kitang-kita ko bagong bahay, bagong lugar, bagong kumpanya, something like that. Because nag-ugat ito sa tapang mo na sumuong sa bago. Especially here, Ace of Wands katabi niya sa Knight of Wands. Parehong cards na nagkasabi ng good news. May good news na darating about something, a go signal to start something new, or talagang garantiya na nandyan na, parang ganyan. So, kung meron kang hinihintay na balita tungkol sa isang project, sa isang in-applyan, sa isang trabaho or endeavor, huwag ka mag-alala, darating din dito yung good news na yan. Kaya ngayon, pag dumating, dapat magkaroon ka ng alab sa puso mo na alagaan siya, na magdudulot sa'yo ng pundasyon para pakinabangan ito ng long term. Narinig ko sabi ng spirit guides, mag-observe ka daw muna. Observe, then adapt. Okay? Nakita ko rito na tingnan mo daw muna mabuti kung ano yung gagawin, kung ano yung nangyayari, kung ano yung realidad, ano yung pwede pang baguhin, ano yung mga kulang. And then, pag na-evaluate mo na, create a brand new plan. Because Ace of Wands is out with the old,
in with the new. Ibig sabihin, makakaisip ka ng bagong strategy, bagong idea, bagong plano, bagong diskarte para magkaroon ka ng bagong outcome. So ngayon, absorb, and adapt para makita mo kung paano ka gagalaw dyan. Okay? Sa bagong trabaho, bagong career, bagong negosyo, or bagong atake, ganyan. Ace of Wands, the Five of Wands. Yes, masyadong magulo daw ang paligid, marami kang kakompetensya, maraming mga toxic somewhere, no? Na parang iba-iba sila ng tinuturo, iba-iba sila ng sinasabi, iba-iba sila ng pinaplano, kaya ikaw parang litong-lito ka. Kaya sabi nga ng spirit guides mo, manood ka lamang, pakinggan mo sila, panoorin mo yung mga bawat kilos nila, mag-observe ka. And then doon makakaisip ka ng, ay, alam ko na gagawin ko. Ito pala ginagawa nila, ito gagawin ko naman. So, nakakahanap ka ng tamang diskarte while observing. Kaya makakatulong yan sa'yo. In the area of your challenge, you have light the darkness. Darkness cannot dispel darkness, only light can. Love, clarity, and awareness. Yes, malilinawan ka talaga sa isang bagay na medyo madilim o magulo nitong nakaraan. Kaya huwag ka mag-alala. Kung medyo litong-lito ka pa ngayon o gulong-gulo ka, lilinaw din yan on this week. Okay? Now, the message, battle within. The greatest war you wage is against yourself. Inner conflict resolution. Yes, sabi ko nga sa inyo, kung ito'y kaguluhan sa ibang tao o kaya inner confusion ito, makaisip ka talaga ang tamang paraan. Kaya take time to talk to yourself, maglakad-lakad, magbakasyon, para lumabas yung kalinawan sa isip mo at alam mo na yung gagawin moving forward. In your challenge, meron po kayong Five of Pentacles. Ang Five of Pentacles all about you getting out of a tough situation. Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, ikaw ang makahanap ng paraan para kumawala dyan. Kaya importante talaga re-evaluation. Sabi ko nga sa inyo kanina, Mercury is entering Scorpio. So, ito yung mga panahon na mag-take ka ng deep time to evaluate yourself. Pumunta ka sa pinakamalalim na dahilan kung bakit ka nalagay sa issue na to, para madali mo matumbok yung paraan to get out of this. Narinig ko na may tutulong sa'yo, pero papasukin mo daw. Sa ma-view kasi parang medyo stubborn, ayaw tumanggap ng tulong, ayaw tumanggap ng assistance, kasi sabi mo, baka maging pabigat ka, baka maging abala ka pa. So, ayaw mong tumanggap ng tulong sa iba kasi very very independent ka na nga, Capricorn, and also very disciplined ka. So alam kong kaya mo 'to mag-isa. Pero pag may dumating na tulong, tanggapin mo. Baka gumaan kasi ang problema kapag tumanggap ka ng tulong. Nakita ko rito, maging pasensyoso ka sa progress mo, okay? Nakita ko rito, steady action builds talaga yung matibay na pundasyon sa ginagawa mo. Kaya wag mong pilitin pag hindi kaya. Kung ano lang yung kaya today, yun lang ang gawin. Huwag mo masyadong pilitin. Huwag ka magpaka-Superman. Huwag ka magpaka-Darna dyan. Kailangan take time. Do things one at a time. Okay? Para hindi ka rin masyadong mahirapan. Okay? The Five of Pentacles. The Queen of Pentacles. Alam ko marami kang iniingatan. Namumroblema ka for your resources. Kung saan ka dudukot ng pera para bukas. Saka kukuha ng pera pambayad ng ganito, pambili ng ganyan. Nag-iisip ka ngayon. At very, very scarce, no? Parang medyo mailap ang pera. Kitang-kita ko yan. At wala kang mahiraman, halimbawa. O walang nagpapahiram. O kaya yung negosyo mo siguro ngayon, online selling mo. O kaya yung business mo medyo mahina ang kita. Kitang-kita ko yan for you. Pero wag ka mag-alala, sabi ko nga sa inyo, may taong tutulong, may taong magpapaganda ng labas ng iyong inaalagaan at lalago iyan. Okay? Kaya ngayon, bilin din sa'yo, Capricorn, ng yung spirit guides. Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Baka maaring magamit mo yan para lumago itong inaalagaan mo. Halimbawa, wala kang pera ngayon, no? Tapos, naghahanap ka ng mauutangan pero wala nagpapautang. Sabi, saan ka ba magaling? Magaling akong magbenta ng ganito. Try ko kaya. Meron pa man din akong malagkit na bigas sa bahay. Baka pwede kong gawing biko. No? So, saan ka mahusay, pwede mo maging advantage yan para lumago ang kaperahan mo. Makakaisip ka ngayon. Diskarte. Malalaman mo din yan. In your fortune, you have hold the course. Yes, focus ka lang. Make sure na yung mata mo nandyan, hindi ka nadi-distract, hindi ka naliligaw ng tingin sa mga bagay-bagay. And then discovering truth, stand in the light of truth. Yes, kailangan daw ay ikaw ay nakapanig sa katotohanan, especially here with the Queen of Swords. Pag nasa yung katotohanan at truth, wala kang dapat ikatakot at wala kang dapat ipangamba. In your fortune, you have the Knight of Wands. Yes, may good news na darating about something. Nakita ko mayroon ng resulta. Baka ito ay
civil service exam or licensure exam, or good news about sa isang interview, isang dokumento na ipinasa mo, or project na ipinasa mo na. Meron ng nakita akong evaluation dito or development, parang ganyan. At ikaw, magibigay sa iyo to ng lakas sa loob na ituloy pa, idiretso pa kasi nakita mo, ay, may nangyayari na, gumaganda na. So, that good news will give you so much energy and passion para ilaban pa siya. So, congrats po. The Knight of Wands, the Moon card, yes. Yung sagot darating na. Yung kalituhan dati, yung parang sabi mo, paano ba yun? Makukuha ko pa ba yun? Makakarating ba ako doon? May papatunguhan pa ba? Akin ba yan? Mahanalo ba ako dyan? Yes na yes. The answer will come this time. Malilinawan ka na at magibigay sa iyo ng push para idiretso. Magibigay sa iyo ng boost para ilaban pa. So, enjoy the process. The answers are here. It will be yours. Okay? Ang divine messages mo, you have your hard work is paying off. Okay, napakaganda. Yung pinaghihirapan mo, magdudulot sa'yo ng magandang resulta. Communication is your key. Yes, pag-usapan, pero kung ayaw niya makipag-usap, ayaw niya makipaghuntahan sa'yo, hindi pabayaan mo. Let it cool off, hayaan mo maghilom muna at kapag ready na siya, saka mo kausapin. Pero ang tanging paraan mo para maayos at ma-plan siya lahat-lahat ng gusot sa buhay mo, komunikasyon. Okay? Especially here, dalawang beses pala lumabas ang Queen of Pentacles natin. In your guidance, sabi dito, alagaan mo yung mga bagay na meron ka. Okay? Sabi dito, whatever you have, pera, bahay, anak, kapatid, pamilya, ipon o negosyong maliit o kaya trabahong kapos pero yan lang talaga yung meron ka, in-nurture mo daw yan. Because sabi nga dito, your hard work is paying off. Kung paano mo inaalagaan, nurture, vinavalue yung isang bagay, babalik sa iyo yan tenfold. Kaya kung alagaan mo yung negosyo mo, talaga namang lalago yan. Alagaan mo yung trabaho mo, magiging permanente ka dyan, mapopromote ka. So, whatever valuable you have this time, pamilya man yan o anak, or cellphone, kung ano man kahit gano'ng kaliit o kalaki, alagaan mo, mapakinabangan mo yan ng long term. Nakita ko rin dito, huwag kang matatakot kung wala kang pera ngayon. Because God will provide. Hindi ka mawawalan. Okay? Darating ang tulong, darating assistance, darating ang bigay ng Diyos para magamit mo sa buhay mo. Okay? Always believe God na ibibigay sa iyo yung pangangailangan mo sa oras na kailangan mo. Okay? Queen of Pentacles, the Nine of Pentacles. Yes, panahon na ngayon, na-enjoy mo daw yung bagay na meron ka. Sabi ko nga sa inyo, value what you have. Because nakita ko rito for a very long time, you always think of other people. Laging pera para sa kanila, kinabukasan nila, buhay nila, pangailangan nila. Paano ka naman? Sa panahon na daw para tignan mo daw mabuti yung para sa sarili mo at hindi lang para sa iba. Nakita ko, enjoy your life, enjoy your hard work, yung iyong pinagkakahirapan, pinagpapaguran, dapat na-enjoy mo yan. Nakapagpundar ka. Kahit nga simple makeup lang, simple sapatos, simple damit, simple bracelet, yun talagang bunga ng iyong pinaghirapan. Igastos mo naman sa sarili mo yan. Isama mo yung sarili mo sa mga inaalagaan mo. Okay? Para hindi mo ma-feel yung burnt out, para hindi mo ma-feel na, ay, bakit pa ako nagtatrabaho para sa ibang tao lang balagi? So, para hindi mo ma-feel yun na nag-go to waste yung pinagpapaguran, dapat sinasama mo sarili mo. Narinig ko dito, panahon na para mag-ipon ka for yourself, ha? Ipon for yourself para balang araw financially stable ka na, financially independent ka na, at hindi ka naaasa sa iba. Ngayon, build your own empire. Okay? In your outcome, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have gavel, involvement with the law. Baka meron daw magandang resulta or magandang outcome sa mga legal documents mo or things na inaasikaso mo sa yung legalities. Another message, unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Yes, pagkatiwalaan mo intuition mo because it will guide you to the right direction. Another message, you have key, successful outcome to your problem. Wow! Napakaganda. Yung problema mo, successful ang outcome. Napakaganda for you. Another message, you have, kunin natin lahat. You have tent, temporary situation. Yes, malagpasan mo din yan. Patapos na yung mga temporary na yan, makakaalpas ka dyan. You have wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Yes, meron daw taong gustong humarang, kaya ikaw, give space. Layo ka na. Piliin mo lang yung sarili mo para hindi maapektuhan in a long term yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Ikaw na mismo umiwas.
You have wishbone, a wish granted. Wow, congrats po. Meron po kayong wish this time na matutupad. Another message, dog barking, advice from a friend. Makinig ka daw sa payo ng kaibigan mo. Meron daw siyang valuable na sasabihin sa'yo. Makinig, i-evaluate mo at isa puso. Ang outcome mo for October 6 to 12, Capricorn, you have, wow, the Queen of Cups. Kitang-kita ko rito, inaalagaan mo ang puso mo. You are following your heart. Especially po, dumating ka sa transformation, parang end of an era talaga, and ngayon yung transformation mo kompleto na, at patungo ka na sa mga long-term gains mo. At ngayon, kitang-kita ko, alam mo na yung mga bagay na gusto mo, at alam mo na yung mga bagay na dapat mo nang pabayaan. Kasi sabi mo, for a very long time, pinahawakan ko to, hindi pala to mahalaga sa akin ngayon. So ngayon, bibitawan mo na yon at papahalagahan mo na lamang yung talagang valuable moving forward. Nakita ko rin dito na value yourself. Okay? Whatever na bukal sa puso, yun ang puntahan. Whatever na hilig ng damdamin, doon ka dumiretso. Narinig ko rito, listen to your heart. That is the right direction. That is the right way of living. Nakita ko rin dito, be kind, be gentle. No? Huwag pilitin pag hindi pa kaya. Huwag pilitin yung ibang tao na makipag-usap pag hindi pa sila ready. Protect yourself also and give space. Kung mahal mo yan, iintindihin mo. Kung mahalaga sa iyo yan, iintindihin mo. Panahon na para pamayanihin mo ang puso mo at pangunawa at pagmamahal. Okay? Queen of Cups. The Devil card, yes. Nakita ko talaga dito na huwag kang papapigil or huwag kang papaapekto sa sinasabi ng iba. Kung ano yung pinapangalagaan mo at bukal sa puso mo, doon ka kumapit. Time na for you to release something that is so negative, so toxic, na alam mong sumisira na talaga sa buhay mo. Talagang end of an era ito. Talagang your complete transformation is happening at yung mga nega tinatapon mo na at kung ano talaga yung mahalaga, doon ka kumakapit. So napakagandang outcome ito para sa iyo. Napakalinaw, napaka-enlightening and also mapagpalaya para sa inyo. So Capricorn, ito po ang inyong October 6 to 12. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Starter PH. God bless everybody.